Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalululuklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa
sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang inyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Umanda kayong lagi ng paliwanag sa sino mang magtanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mainahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatiliin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang maalis pusta at tumutosya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali man loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salta ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mata ko'y mananahan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama at kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At kasabay ng ating pagdiriwang na ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang ating pagdiriwang ng Araw ng Mga Ina o Mother's Day. Kaya sa mga inang kasama natin dito na nagdiriwang ng banal na misa, sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet, ang aming taus-pusong pagbati, Happy Mother's Day. At dahil yun ay Mother's Day, naalala ko nung ako'y bata pa at ako'y nag-aaral pa, ang aking ina, si Nanay Edith, yan ay gigising ng maaga para ipaghanda ako at yung kapatid ko ng aming babaunin papuntang school. Siya ang magsasaing, siya ang magluluto, ilalagay yan, sabi sa malutuan, upang nang sa ganun, pagpasok namin ng paaralan, pag dumating na ang oras ng kainan, may dala-dala kaming baon. Nasa halip na kami bibili, meron na kaming makakain sa pananghalian. Nalala ko rin nung buhay pa ang aking lola, si Nausing, pagka kami ay pupunta ng Dolores, Quezon, talagang a day before, bumibili na yan ng mga kakailanganin sa kanyang pagluluto, sapagkat ang kanyang pinakamamahal na apo, hulaan niya kung sino ako yun, ay paghahanda ng sinigang yan, magluluto yan, ako, matutuwa ka talaga dyan, kahit ini matanda na magluluto yan, At pagkatapos pag-uuwi, pagka pabalik na ng Laguna, maglalagay sa isang lagayan, ipababaon niya yan,
Ganon din ang mga tiyahin ko, no? Ang tawag ko si Ninang Lily at si Tita Cors, no? Eh siyempre, sapagkat dumalo ka ng pinakamamahal pamangkin, wala niyo kung sin ako yun, no? Abay, bibili yun ng bibili yun ng bibingka, bibili ng kakanin yun, no? Ano sasabihin ito ay baon ni Tutoy. Sino yun? Ako yun, no? Diba? At dito sa aking karanasang ito, no, aking napagtanto, no, ang nanay ko, ang lola ko, ang mga tiyahing ko, no, kapag sila'y nagbibigay ng baon, hindi basta-basta. Hindi lang ito basta pagkain, kundi ibinibigay nila ang isang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay, ang kanilang pag-ibig at pagmamahal. Hindi biro ang gumising ng umaga, hindi biro ang magluto, hindi biro ang bumili ng mga kakanin kung saan-saan. It takes effort, no? In short, ibinibigay nila kung ano ang the best. Sa ating mabuting balita, no, sinabi dito ni Jesus, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Napakabuti ng Diyos, napakabuti ni Jesus. Bakit? Sapagkat hindi basta-basta ang iiwan niya sa kanyang mga alagad. Hindi basta-basta ang iririgalo niya sa kanyang mga alagad. Hindi basta-basta ang ipababaon niya. Ang ipababaon niya sa kanila ay walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Sapagkat dito sa ating tagpo ng mabuting balita, ang Panginoong Hesus ay mamamatay na. No? Kasi ito'y tagpo ng huling hapunan sa mabuting balita ayon kay San Juan. At sa atin namang liturhiya, narinig natin na mamaalam na si Jesus, naghahabilin na. Bakit? Sapagkat sa susunod na linggo, dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Namamaalam na siya. Subalit sa kanyang pamamaalam, nag-iiwan siya ng isang napakayamang pamana, napakaganda. Bakit? Ang ibibigay ko sa iyong pamana ay walang iba kung hindi ang patnubay. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Napakaganda. Bakit? Sapagkat ano sabi dito? Na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ibig sabihin, ang pabaong iyon, ang habiling iyon ni Jesus, hanggang ngayon ay kapi-kapiling natin at kasama natin. Yan din ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Sapagkat may maraming nahikayat na sumunod sa pagiging alagad ni Kristo. Marami nang naging Kristiyano. At itong mga tagasunod na ito, sila'y nagdasal na sila'y gabayan ng Espiritu Santo. Pero anong ginawa ng mga alagad? Upang sila'y mapuspos lalo ng Espiritu Santo, ipinatong ang kamay ng mga alagad doon sa mga bagong mga tagasunod ni Kristo, ipinatong ang kamay sa kanilang mga ulo at sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Isang magandang kaloob, lalo tigit sa mga binyagan, sa mga bagong akay, mga bagong mga tagasunod ni Jesus, mga bagong mga Kristiyano. Kaya napakaganda ng paalaala ni Apostol San Pedro sa ating ikalawang pagbasa, idambana ninyo si Kristo sa inyong mga sarili. Binasa natin ito, pag babasahin mo sa English, sanctify, pabanalin mo. Pero sa wikang Pilipino, malalim, idambana mo. Pag sinabi mong idambana, ano pumapasok sa isip ninyo? Isipin ninyo yung bantayog ni Jose Rizal yan sa Luneta. Isipin niyo mga bantayog ng mga bayani sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Idinadambana, ibig sabihin, permanent yan dyan. Hindi pwedeng tanggalin. Diba?
Sige, subukan niyo tanggalin nung monumento ni Rizal doon sa Luneta kung hindi magkagulo ang mga Pilipino. Ganon din ang sinasabi ni Apostol San Pedro, idambana ninyo lagi si Kristo sa inyong mga puso, idambana ninyo sa inyong mga sarili si Jesus. At paano natin magagawa yan? Sa pamamagitan at tulong ng Espiritu Santo. Malinaw ang sabi ni Apostol San Pablo, hindi mo masasabing si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tama ho ba? You cannot say that Jesus is Lord without the Holy Spirit. At ganun din ang sinasabi ni Apostol San Pedro. Paano natin maidadambana si Jesus kung hindi sa tulong ng Espiritu Santo? Bayo nga naman, bakit? Ang Espiritu Santo ay magtuturo sa atin kung papaano ang tamang pagdadambana kay Kristo sa ating mga sarili. Bakit mo idadambana si Jesus sa sarili ko at sa sarili natin kung tayo na may puno ng kasalanan? Paano natin maidadambana si Jesus sa ating mga sarili? Oo, dasal ako ng dasal, iba naman ang ginagawa ko. Paano ko maidadambana si Kristo sa aking sarili kung ako'y gumagawa ng mabuti and yet hindi naman ito nakaugat kay Jesus? Kaya kailangan ng patnubay ng Espiritu Santo. At itong iniiwang pamana, pabaon at habili ni Jesus, ang patnubay, ang Espiritu Santo. Sapagkat sa tulong ng Espiritu Santo, matutupad natin ang sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. May ibig natin si Jesus kung matutupad natin ang kanyang mga utos. At paano tayo makakatupad sa mga utos ni Jesus, kundi sa tulong ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang tuturo sa akin at tuturo sa atin ng tamang pag-ibig, tamang buhay, tamang asal at gawi. No? At kapag nagawa na natin yan, matatanggap na natin ang biyaya at grasya mula sa Diyos. Sapagkat natutupad na natin ang iniwang habilin at pabaon ni Jesus. Kaya nga, isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa daigdig na ito ay walang iba kundi ang mga ina. Bakit? Sapagkat ang ina, ang mukha at puso ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Bakit mukha? Tinan ninyo, yung mga baby. Nakita niyo na yung mga baby? Baby. Hindi yung jowa, baby. Yung baby, sanggol, ha? Tinan ninyo ang sanggol. Kapag nakikita ang mukha ng ina, di ba tumatahan niya pag umiiyak? O tahan na, kumakalma, di ba? At sino ba ang pinakalaging kapag ang ina ay tumawa, di ba tatawa din ng sanggol? At ganoon din ang paalala sa akin at sa atin, ang mga ina, ang mukha ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng mga nanay, nakikita natin ang nakangiting mukha ng Diyos sa ating mga buhay-buhay. Hindi lang yon. Ang ina din lumalarawan sa puso ng Diyos. Bakit? Napakamahabagin ng puso ng isang ina. Di ba? At ang mga puso ng ina ay hindi magsisinungaling. Bakit? Kahit ang anak niya ay napakalusog, sasabihin? Anak, chubby is the new sexy. Ano naman, di ba? Oo. Kahit ang anak niyan, ay napaka-dark ng kanyang skin, anong sasabihin ng ina? Anak, black is beauty. O di ba? O. Kailan man nagsinungaling ang ina? Hindi. Kahit na ang anak niya ay saksakan ng tigas ng ulo, sasabihin pa rin ng ina, mabait po ang aking anak. Aminin niyo yan. Pare-pareho tayo nakaranas niyan. Di ba? Kahit tayo pinakasutil, matigas ang ulo natin, pasaway, sasabihin pa rin ng ina, mabait po ang aking anak. Sapagkat siya ang puso ng Diyos. Ang puso ng habag, puso ng awa, at puso ng pagmamalasakit.
Kaya yan ang ating iniiwan ngayong araw na ito at babaunin natin, no? Na ang Panginoong Jesus ay nagpapabaon, naghahabilin sa mga alagad. Isusugo sa inyo ang patnubay. Huwag kayong mag-alala, no? Aalis man ako sa piling ninyo, subalit itong patnubay, hindi kayo iiwan magpakailanman. Sasamahan kayo wherever you go. At ngayong araw ng mga ina, tatandaan natin ng mga ina ang mukha at puso ng Diyos. Sapagkat sa mga inay nakikita natin ang larawan ng Diyos, ang Diyos ay ngumingiti sa atin, nagbibigay ng ligaya at nagbibigay ng kapayapaan. Ng mga ina ang larawan ng puso ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Bakit? Sapagkat ipinararanas nila sa abot ng kanilang makakaya ang kanilang pag-ibig upang tayo'y mabuhay, tayo'y maging maayos, at tayo ay maging isang karapat-dapat na nilalang dito sa mundong ibabaw. Ang ina ay hindi lang nagdala at nagbigay ng buhay sa mundong ibabaw na ito, kundi ang ina din ang tagapagturo. At hindi lang tagapagturo, tagapag-alaga. Hindi lang tagapag-alaga, kundi tagapag-alalay ng mga buhay-buhay natin dito sa lumpang ibabaw na ito. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Tayo'y magsitay, tatipahiga ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinangako ni Jesus sa atin ng banal na Espiritu, manalangin tayong mapa sa atin ang mga kaloob niya upang tayo'y maganyak niyang magmahal habang ipinagdarasal ang simbahan, ang sandaigdigan at ang ating mga sarili. Manalangin tayo. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Para sa simbang Katoliko, patatagin nawa siya ng Diyos sa pananampalataya at pangalagaan ang kanyang mga lider. Tanglawan nawa siya ng Espiritu Santo upang maitaguyod niya ang katotohanan at pagmamahal. Manalangin tayo. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng overseas Filipino workers, lalo na yung mga nasa bansang naipagdigmaan, kalungin nawa sila ng Diyos at ingatan sa lahat ng kapamakan. Manalangin tayo. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Para sa mga ina ngayong Mother's Day, puspusin nawa ng Espiritu Santo ang kanilang puso ng pag-ibig at itaguyod at malin sila ng kanilang mag-anak. Manalangin tayo. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Para sa atin lahat, bat man ng alalahanin, tayo'y di nawawala ng pag-asa. Binabagabag man ng suliraning pinansyal at espiritual, tayo ay nanatiling panatag. Ito ay dahil sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan
at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Kristong muling nabuhay, Espiritu Santo ay suguin at dinggin ang aming panalangin. Ito ang aming samot dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay? Mapakalingang Diyos, Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupat at mabos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa namanghin na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, ay sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaahan sa iyo.
Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay hunitain, sarili hain-ihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhit, pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni Santa Clara ng Assisi, ni San Antonio de Padua, ni San Juan ng Avila, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispong si Elias, ng tanang mga obispo at buong kaparian at na iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain ko pinapag-isahin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasan ng iyong kaniningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan namin Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubinin ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat kaharap at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagpagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot ng iyong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Naanyayahan ko ang mga nanay na nakikisa sa banal na misang ito dito sa loob ng kapilya. Ganon din naman na nakikisa sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet, na iyuko ang mga ulo ng mga nanay, ilagay ang inyong mga kamay sa inyong dibdib para sa natatanging panalangin para sa araw ng mga ina. Diyos na pinagbulan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal tulad ni Sara, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birheng Maria na ina ng iyong anak na si Hesukristo, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon ngayon sa iyong harapan. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makisa sa iyong banal na hapag, ay matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin at sila din na nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at aming mga pamilya. Pagkalooban po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang may pagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo din po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong kalinga at pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ng kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis sa hirap ng buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ikay manahan sa aming lahat na naririto, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ibigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat na naririto, sumusubaybay sa pamamagitan ng telebisyon, radyo at internet. Patalastas, halina't makibahagi sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima sa 13 ng Mayo, isang paanyaya sa mas malalim na pananalig, panalangin at debosyon kay Maria. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel.
Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department 8-925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ale Nahe. Maraming salamat po. At ang ating pagbati ng kaarawan sa isa sa mga angkor ng Veritas 846, si Miss Chichi Robles. Tama po ba? Ang ating taus-pusong pagbati sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. No, double celebration, birthday na, Mother's Day pa. So muli maraming salamat at gawin nating natatangi ang araw na ito sa pagdiriwang natin ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay at araw ng mga nanay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro